ay ang idea ay hindi nangyari na hindi ito nakapanukala before the foundation of the world. Ibig sabihin, settled ito, nakapanukala na. Bakit? Sabi doon, pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Bakit si Kristo pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan? Dahil hinirang na din yung kanyang kamamatayan. Buhat ng itatag ang sanglibutan. Kaya mga fulfillment na lang, mga kaganapan na lang ang ating nakikita, pero ito'y settled na sa Diyos. Yang covenant na yan. Tingnan natin ang 17 verse 8 ng Revelation. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit ng umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas ng kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, buhat ng itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop, kung paano naging siya at wala na at darating. Yung pala sumasamba sa hayop. Kaya pala sila ay nagpatatak ng 666. Mga kapatid, dahil hindi talaga nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Amen. Kaya magsaya kayo. Amen. Kung baga sa negative illustration, kaya may kumatok na pulis sa inyo sa panahon ng tukhang, nakalista ang iyong pangalan. Amen? Oo. Kaya pala may pumunta sa inyong pulis, nakalista ang iyong pangalan. Ang masama pa nito, membro ng Iglesia ni Cristo. Membro ng Catholic Church. Tinignan ko kung may baptize, salamat, wala. Kasi nandun ako sa Sangguniang Bayan nang kasagsagan ng tukhang. Kaya mga kapatid, hindi aksidenteng ikaw ay naligtas. Settled na yan. Bakit? Yung nakita natin si Kristo hinampas, pinarusahan, pinatay, yan ay kaganapan pa lang. Yan ay kaganapan na lang nang pinatay na siya before the foundation of the world. Amen? At bakit naman nakakita tayo ng maraming naligtas? Dahil sila naman ay nakatalaga na rin before the foundation of the world. So, ang New Covenant ay ito ay eternal plan of God, conceived before the foundation of the world. At alam niyo ba, maraming klase ng tipan sa Bible. Meron tinatawag na Noahic Covenant. Ano niyo ba yung Noahic Covenant? Yan, tayo ay doktrina na naman. Pag sinabi dikat may nangako ang Diyos kay Noah na hindi ko nagugunawin pa uli ang daigdig sa magitan ng baha. Ano yung simbolo? Kabadingan. As yung rainbow, di ka? Sabi sabihin, every time na makita mo yung rainbow, ipapaalaala sa iyo na hindi na magkakaroon uli ng gunaw. Yan ay promise ng Diyos kay Noah. Amen? Ano pa? Mosaic Covenant. Ano yung Mosaic? Aso lang, ang kay Moises ay formula nun ay if. Pag sinabing if, kung susunod kayo, pagpapalain kayo. Pero mamaya ating pag-uusapan na formula ng New Covenant ay hindi if. Okay. Meron pa tinatawag na Abrahamic Covenant. Nabasa niyo ba yung Abrahamic Covenant? Pangako ng Diyos kay Abraham na sa iyong binhi ay pagpapalain ko. Ikaw, ang iyong anak ay magiging katulad ng mayabong na binhi, tulad ng bituin sa langit, kung mabibilang mo, ganyan, magiging karami. At sa tutunan, dami ho talaga niyan. Kung gano'ng karami ang buhangin sa tabi ng dagat, kung mabibilang mo, ganyan, Abraham, ang pangako ko sa iyo. At sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ang Diyos pag nangako, hindi yan nabibigo. Bakit? Omnipotent. Pag ginusto niya, imposibleng may humarang. At kung humarang man, hindi uubra yan. Amen? Meron pang Davidic Covenant.
Ano pong Davidic Covenant? Pinangako ng Diyos kay David na hindi mawawala sa binhi mo ang babangong hari sa iyong trono. At ang final fulfillment na yan ay si Christ. In fact, lahat po ng covenants, yan ay anino lamang ng New Covenant. Yan po ay, tawag dito, pagpapatibay lamang, tawag dito, pagpapalawak lamang ng pakahulugan ng paglalapat sa New Covenant. Lahat ng covenant na uuwi sa New Covenant. Bakit? Ang reality ay New Covenant. Ano yan? Yan aking pinapaliwanag, mga kapatid. Ang New Covenant ay pagpapahayag ng walang hanggang pangako ng katubusan sa pagkita ng ama at ng anak. Itong tatandaan nyo pa. Kaya siyado lamang ang lahat ng covenant. Ang talagang kaya lang maging tapat sa pangakuan ay ang anak. Naintindihan nyo ba yun? Ano ba pag sinabing tipan? Agreement. Compact agreement. Kaya pinamay mag-itanan niya ng dugo. Ngayon sabihin ko sa inyo, walang magiging tapat sa Diyos. Ang Diyos, walang problema pag sinangako. Ay tayo? Tayo may magaling lang sa simula. Di ba? Hindi tayo pwedeng basihan ng Diyos ng pangakuan. Laging palya tayo. Laging tayong babagsak. Kaya mga kapatid, ang covenant na settled na before the foundation of the world. Bakit? Ang magkatipan na yung ama at ang anak. Tayo nakinabang lang yan. In fact, all of the divine covenants promised to Israel, not for us. Pero mga kapatid, in a mysterious way, tayo po ay kasamang nakinabang. Bakit? Pinamamag-itanan niya ng dugo ni Kristo. Ngayon mamaya, siguro covenant. Alam, ma-appreciate niyo yan kung ano yung laman niyan. Ma-appreciate niyo mamaya, ano ba yung laman ng mga pangako ng Diyos na hindi ikaw ang kapeksman. Ano yung kapeksman? Peksman. Ubus yung kami mo sa kadudura mo, hindi katapat. Tama? Pero na-settled ang agreement in eternity past. Ang nag-settled niyan ay ang ama at ang anak. Bakit? Ang ama tapat sa pangako. Ganyan din ang anak, tapat din sa kanyang pangako. Pero tayo, sabi, sisimba daw sa lingkod, bet wala. Tama? Magbibigay daw ng tasyon offering, bet wala. Amen? Magbabasa daw ng Bible, bet hindi. Alam kung tayong babasihan ng Diyos sa pagkipagtipan, walang maariglo. Walang masesettle. Naiintindihan niyo kaya? Naiintindihan niyo yan? Hindi niyo ba napapansin, puro ako doktrina? No? Mas masarap magturo ng doktrina. Ay mga kapatid, ang matibay na pananampalataya, hindi sa emosyon nakasalalay. Hindi sa fellowship lang. Maganda yung mga games ng married. Kalain mo something wet. Pero nakuha ko yung toyo. Anong gagawin ko daw? Isinabahan mala ng sibuyas o ng bawang o sa kaya ng manok. Masaya yan. Pero, hindi yan ang tunay na tatag. Aral. Aral. In fact, ang ating aral hindi brainwashing. Yung iba kaya natatag, brainwashing eh. Panluloko, dito, ano yung totoo? No. The new covenant is the unveiling of the eternal covenant, redemption between the Father and the Son, where Christ agreed to accomplish salvation for His people. Nagkausap ng ama-anak. Ama, sagot ko na ang katubusan. Tunay? Next one. Nag-uusap na ang ama at anak. Yun ang ating pinanood. Kailan yun nangyari? Kailan pinalano? Noon pa. Amen.
Pinatay siya before the foundation of the world. At yung sasamba sa Antikristo sapagkat hindi nangasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, puro kaganapan na lang ang ating nakikita. Settled na yan pagdating sa Diyos. Kaya mangaral ka ng kaluluwa, may maliligtas. Bakit? Settled na yan. Dadampot na lang tayo ng mga ililigtas ng Panginoon. Hindi tayo masisiro sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya kahit ako'y pipilay-pilay, ako'y nangaral ay bakit? Alam ko may maliligtas. Tama? At salamat kung kayo yon. Kayo ba yan? Okay. So, yun po ang ibig sabihin, ano? At nais kong sabihin sa inyo, ang puso ng New Covenant ay si Kristo. Ano? Christ, the heart of the New Covenant. Ang covenant ay hindi the law. Hindi 10 utos ang covenant. Hindi rin signs, hindi rin rituals. Ito ay about person. Si Kristo yung mediator, si Kristo yung sacrifice, si Kristo ang high priest, at si Kristo mismo yung covenant. So ang Diyos ay nagpanukala ng isang pakikipagtipan na ang kayarian, ang nakipagyari sa Kanya ay kalawang persona ng kadyusan at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay naganap yan. Ngayon, ang ating tutukman ngayon, yung napapaloob sa pinag-usapan ng Trinity ng walang hanggan. Ha? Amen? Masarap ba yan? Sarap yan. Una. Yan. Una. Parang, wala tayo sa 1 Corinthians ngayon. New Covenant. Nasaan ba yung aking outline? Wala yung New Covenant. Old Covenant na yata. Una, mga batid. Okay, bago yon, nais ko rin pang paalaala. Sige, huwag na. Mahaba na yun. Ano ba yung mga napapaloob dito sa New Covenant na ito? Ano yung mga napapaloob? Ano yung nilalaman? So, ito ang bagong tipan ng aking dugo. Ito yung pinangako na settled na noon pa, nag-usap ng Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Ngayon, ano yung napapaloob sa pinag-settled na pangakong ito? Una, New Covenant contains the I will of God. The New Covenant contains the I will of God. Anong ibig sabihin ng I will of God? Ibig sabihin, the covenant is not based on the obedience of people. Amen? Hindi sinabing, if ye will. Ang sabi ni, I will. Ibig sabihin, ang napapaloob sa tipang ito ay kaya biyaya dahil siya ang gagawa. Ang pangako ng Diyos, siya ang tatrabaho. Hindi ikaw ang gagawa. Kaya ang covenant, yan na yung heart of Christ. Yan na yung heart of grace. From the very start and to its fulfillment, walang contribution ang pinangakuan. Yan ay Diyos ang gumawa. Amen? Basahin natin. Jeremiah 31, verse 31 to 34. Tapos sasabahan mo ng binyag at ng bautismo. Hindi yan covenant. Hindi yan new covenant. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y, I will. Sa English ngayon, pakinggan nga sa English. Kasi mapapansin natin yung I will, I will, I will. Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel. Sabi nga sa inyo, Israel ang primary address.
Pero tayo nakinabang dahil tayo din naman, noon pa naman ay pinangaral na din sa mga hintil ng Ebanghelyo. At tayo bilang mga hintil ay anak din ni Abraham sa pananampalataya. Eh, hindi maaaring hindi maliligtas si Cornelio. Hindi maaaring hindi maliligtas ang tunay nating mga Pilipino. Bakit? Kasama tayo sa covenant. Amen? Ang covenant niyan ay yung plano ng katubusan na inako ni Kristo. Nang formula niyan, mga kapatid, ay I will. Not if you will, but I will. Ang Diyos ang tumarabaho ng kanyang ipinangako na pinag-usapan ng Ama at ng Anak. Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Naalala ko lang, Revelation chapter 7. Revelation chapter 7. Tingnan niyo po. Okay pa ba kayo? Bagaman Israel ang kausap diyan. Kaya dapat maintindihan natin yung for God so loved the world. Yung John 3:16, naintindihan niyo ba yung John 3:16? Nag-debate eh. Talagang mga walang tigil sa debate. Ako naman ay kinabang sa kanilang debate. Ano? Sabi ng isa, talagang kung ano sinasabi ng kanyang bibig laban sa Diyos ng kalbs. Demonyo daw at Satanas. Ay bakit sino man? For God so loved the world. Ano ba ibig sabihin ng for God so loved the world yan? Minahal niya hindi ang Israel lang. May hinirang siya hindi sa Israel lang. In fact, hindi lahat ng Israel hinirang sa kaligtasan. Ang Israel ay hinirang bilang bansa, pero hindi lahat hinirang sa kaligtasan. Bakit? Si Judas hindi ligtas. There is election within election. May hinirang sa loob ng mga hinirang. So, ang pagkahirang ng Diyos ay hindi naka-address lang sa Israel. Kaya nga, for God so loved the world, may pinili din siya sa Pilipinas. Hindi ang Panginoon pang matatangos ang ilong lang. Pangpango din. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At para maunawaan lalo natin yan, sa Revelation chapter 7, tingnan niyo po. Magsimula tayo sa verse 9. Andiyan pa ba kayo? Pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako. Ibig sabihin, matapos bilangin yung 144,000. Yun pa lang, 144,000, madami na yun eh. Magiging missionary during tribulation period. Bakit 144,000 ang missionary sa tribulation period? Kasi na-rapture na ang church. Amen. Kaya tayo naniniwala na hindi papasok ang church sa tribulation period. Napakabuti ng Panginoon sa atin. At narito, ang isang lubhang karamihan. Matapos mabilang yung 144,000 na tinataka ng Diyos, ay may nakita pa si John the Beloved na isang lubhang karamihan, hindi ito Hudyo. Kasi ang Hudyo, yung 144,000, galing sa bawat lipi ng Israelites. Parang ang sarap niyong makinig. Kayo ba ay nakakadaloy pa? O yung hormones niyo na nadaloy? Ano? Okay. Makinig kayo. Kailangan niyo ito. Kailangan niyo ito. Ang isang lubhang karamihan na di mabilang. Lubhang karamihan na di mabilang. Oh, ano yun? Ay, di madami. Yung lubhang marami na eh. Ay, yung pang marami hindi mabilang. Bakit? Bakit ganun karami? Ngayon ha? Na mula sa bawat bansa, ilan ang bansa ng mundo? Madami. Hindi, ilan nga. Ano? Ilan ang bansa? Ilang country? Sige, marami. Tama yun, marami. Basta marami. Ayan, kaya talaga dapat ay napakinggan ko nila, nalimutan ko lang pag hindi. Brother Henry, tanda mo ba kung ilan? Galing ng computer, alam maganda na. Sinasabi kay Google o sa GPT. Okay. Na ito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa. Mga kapatid, hindi Israel lang ang maliligtas.
ang tipanan ng ama at ng anak ay hindi nakapokus lang sa Israel. As a nation, nakapokus. Sample ang Israel ng eleksyon. Pero hindi yun ang sample ng salvation ng lahat. Kaya ang John 3:16, mula sa bawat bansa. At lahat ng mga angka ng mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. Mamamangha pa kayo diyan, ang bilang na hindi mabilang diyan ay yung mga naligtas pa lang sa tribulation period. Ay paano pa yung panahon ng ni Adan? Panahon pa yung ng mga judges? Panahon ng mga Solomon? Panahon pa ng New Testament? Panahon natin ngayon, maraming naligtas. Pero ang binibilang dyan, mga kapatid, na nakatayo sa harapan ng luklukan, sa harapan ng kordero, nang nangadaramta ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Verse 10. At nangagsisigawan ng tinig ng malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Verse 11. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda. Ang matatanda dyan, church yan. So mayroong naligtas ng church sa panahon natin at mayroong maliligtas sa tribulation period. Marami. Amen? Buhat sa mga bansa at iba't ibang wika. At sila ay nangagpatira pa sa harapan ng luklukan na nagsasamba sa Diyos. Kaya dapat lahat ng ligtas nasamba talaga sa Diyos. Amen? Opo. Dahil ipinipicture na ang mga naligtas ng tribulation period, ang kanilang gagawin sumasamba sa Diyos. Verse 12. Na nagsasabi siya nawa, pagpapalat, kalawalatian, karanungan, at pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, nawa ang sumaming Diyos, magpakailanman siya nawa. Verse 13. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin. Dahil tinatanong, saan galing yung karamihan ito? Ang mga ito na nangararamta na mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. Ang iba'y sa dagatan. Bakit? Naiwan ang mag-rapture. Sana hindi kayo kasama doon na. Sana unang rapture pa lang, kasama na tayo. Kayo ba'y kasama pag nag-rapture? Baka kayo ang sumagot niyan. Ang sabi? Sino-sino? At saan nagsipanggaling ito? Ang iba'y sa San Marcelino. Ang isa ay sa Mabayabas, ang isa ay dagatan. Kayo ba ay talagang kasama sa rapture? Pero, ano mo sabi? Sino-sino at saan nagsipanggaling? Verse 14. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ay nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Mga kapatid, ang sistema ng pagliligtas, kordero pa rin. Dugo ng kordero pa rin. Hindi pa bago-bago ang paraan ng pagpapatawad ng Diyos. Still kordero pa rin. Amen? Kasi ang nakaplano talaga, pinatay ang kordero before the foundation of the world. So hindi magbabago yon. Dahil yun ang nakapanukala, kaya mali ang binyag, mali ang bautismo, mali ang pagsapi sa relihiyon, mali ang mabuting gawa. Bakit? Ang nakaplano talaga ay pinatay ang kordero. Amen? So, nag-iisang solusyon sa kaligtasan ay dugo ng kordero, maging sa tribulation saints. Tribulation period. Verse 15. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. Mga kapatid, maglingkod tayo. Yan ang mga iniligtas ng kordero. At siyang nakaupo sa luklukan ay luklukan. So, at least napakita ko na mga kapatid na ang nakikinabang ng gagawing pangako na pinagtibay na sa walang hanggan ng Ama at ng Anak na pangangasiwaan ng Banal na Espiritu, ito ay nakadepende sa I will ng Diyos. Are you with me? So, wala yung freedom of will mo. Are you with me? Mali ang freedom of will mo dyan. Ang nakalagay dyan ay I will, hindi free will. Are you with me? Ang ating will ay resulta lang ng kanyang will.
Ang pagiging na kay Kristo natin ngayon ay resulta na ng pagiging na kay Kristo natin noon before the foundation of the world. Are you with me? Basahin natin Jeremiah ulit. Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Verse 32. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of Egypt. So pag sinabing not, ay hindi 10 utos. Amen? Kaya nga nyo So hindi ito ayon sa dati. Mali talaga sa Badista Amen? Sabi ay diyan saan? Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. Ano ba yung covenant doon? Sa Mount Sinai. Mount Sinai. Therefore, kung new, hindi na old. Amen? O yung iba, hindi na naintindihan. Paano? Kasi ako lang yung pinapakinggan lagi Pero kapag napakinggan mo sa Badista, baka magsabadista ka pa. Amen? Oo. Kasi akala mo lang, ganito lang yan Pero pakinggan niyo po ang aral. Ay sinulat sa iyong puso, at hindi 10 utos din. Sino may sabi sa iyo? Hindi 10 utos yan. Hindi lahat ng law ay 10 utos. Amen? Ay paano yung sinabi ni Kristo, humayo ka? Ano yung 10 utos? 10 utos ba yun? Ang isusulat sa puso natin ay hindi 10 utos. Bagaman ang tawag din ay base sa kung ano yung Greek word ng Greek word, pero hindi yun ang content. Pagdating sa New Testament, hindi na yan Old Testament. Kaya nga new. Amen? Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break. Alam mo, kapag ang kausap ay tao, hindi titino yan. Pero kapag ang nag-usap ay ama at anak, I will, that will surely come to pass. Amen? Which my covenant they break, although I was an husband unto them, saith the Lord. Verse 33, but they shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord. Yan, mamaya masusundan-sundan natin yung mga napapaloob diyan. So, the covenant is not based on the obedient people. This is the everlasting covenant of God rested on Himself. Unconditional covenant of God made in grace. Ito yung pangako ng Diyos na ginawa sa biyaya. Bakit? Ito'y napagtagni-tagni na. Ito'y na-settled na, wala pa man yung pinangakuan. Sabi ng ibang debatista, paano magiging tamang pinili ka na ay wala ka pa? Ano yun? Paano kamamatayan ka na ay wala pa naman yung kamamatayan? Bakit? Sa Diyos ba may kahapon, ngayon at bukas? Ang walang hanggan ay isang ngayon lang sa Panginoon. Sa atin lang pwede ang dispensation, pero sa Diyos walang dispensation. Amen? Sa atin, ang ating nakikita, mayroon kumbaga na tayo nagpapasalamat kung hindi pa lagay yung ruleta. Hindi ka? Ay, hindi magpasalamat, dinilagyan ng ruleta. Alam niyo po, ang may ruleta ng panahon, pang tao. Pero sa Diyos, iisa yung pangyayari. Naintindihan niyo ba yun? Okay. Tingnan po natin ang Isaiah 61 verse 2. 61 verse 2. Sarap to ha? Doktrin na to. Ewan ko lang sa iba. Puro kasi Christian living ang gusto. Ano mga kapatid, hindi rin matibay ang Christian living kung walang matibay na doctrine. Doctrine is the backbone of our faith. Ayo po, nung ako'y nalumpo, naturukan ng aking backbone. Kaya ako'y lumpo ngayon, sira ang aking backbone. Kapag ang pananampalataya mo hindi matibay, hindi ka rin tatayo sa buhay Kristiyano. Totoo yan. We need doctrine. Upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng karawan ng pagiganti ng ating Diyos upang aliwin niya ang lahat na nagsisi
Anong talata sinabi ko? 61 verse 2. Sa English, ano yan? Pakilagay nga sa verse 2. To appoint and to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. So meron ng Diyos na inappoint to proclaim the acceptable year of the Lord. Yan na po yung promise to the Jews. Yung covenant. Yung content nating pag-aaralan, yan na po ang ipoproklama. Acceptable year. Bagaman mga kapatid, ang naliligtas layang ngayon sa mga Hudyo ay individual, pero hindi as a nation. At alam niyo ba mga kapatid, may pag-aaral sa Bible na hindi lahat pang atin. Mag-ingat kayo sa pagbabasa ng Bible. Hindi lahat na nakikita mo sa Bible pang iyo. Sakri ka naman. Iyo na lahat. Kasi may 3 grupong kinakausap ang Diyos sa Bible. Amen? Anong 3 grupo yon? Gentiles. Sino ang Gentiles? Pag hindi ka Hudyo, ikaw ay hintil, Kuya Boy. At yung Hudyo. Ang Hudyo ay yung galing kay Abraham, na nagsimula ng pangalanan si Jacob na Israel. At sa kanyang 12 tribes, yan ang Hudyo. Sa kanila binigay ang kautusan, hindi sa hintil. Kaya may debate na nakakatuwa patutunayan ko na hindi sa Badista binigyan ng utos. Ang ganda ng topic na yan. Bakit? Hindi kayo naman Hudyo. Amen? Ang galing, ang talino ng pumili ng pagtatalunan. Talo agad sa pamagat pa lang patutunayan ko na hindi sa Badista binigyan ng kautusan. Ay, walang magawa sa Badista. Bakit? Ay, hindi naman kayo Hudyo. Ginamit pa ng Roma 2:29. Kami Hudyo sa Espiritu. Sabi, bakit? Ikaw kayo ligtas na. Ikaw kayo ka na palangit. Hindi, wala yung nakatiyak. Kailangan sa pungutos. Ang Hudyo sa Espiritu, mga palangit. Kaya maging sa spiritual Diyos, hindi ka pasa. Tama ba? Sa literal at sa pagiging spiritual na Hudyo, hindi ka pasa. Paano ka bibigyan ng kautusan? Yung nga binigyan, di makatupad, ikaw pa. Masarap makinig yan, matututo ka. Bakit kailangan mo yan? Bakit makakasalubong mo yan? Kaya pag kayo nakikinig, huwag yung tulugan. Baka isang araw makaharap niya, wala kang alam sa isagot. Malalalim yan. Maraming baptist napunta na sa Batista. Bakit? Hindi alam ang kanilang aral. Tama. Kahit nakakalungkot nga, isang pang pastor ng baptist bumalik sa pagiging katoliko. Bakit? Hindi yan head knowledge lang. Let me tell you. Pero nakatuwa naman, maraming Muslim nagiging Kristiyana sa kapangyarihan ng Diyos. Nakakalungkot nga nung bago-bago pa, mga Baptist sumama na kay Soriano. Bakit? Siguro, puro kantahan lang ang alam. Puro sayawan lang ang alam. Ang maraming born again, nakuha ng Soriano. Maraming Katoliko, nakuha ng Soriano. Pero alam niyo ba, magmalay kayo, nare-revive ang Catholic. Ang mga apologists ng Catholic, grabe kung mag-aral ngayon. Ang Baptist. Basta ako'y ligtas. Pag nakausap mo mga yan, baka magduda ka pati sa kaligtasan mo. Are you with me? So, to proclaim. Ngayon, ang isa pang grupo ay church. Ang Diyos ay may 3 grupong kinakausap sa mundo. Hudyo, Hintil, at church. Sino ang bumubuo ng church? Lahat na ligtas na Hudyo at Hintil. Pero ang New Covenant na nai-enjoy ng maraming individual na Hudyo at na maraming individual na Hintil, yan ang church. Pero as a nation, ang Israel ay hindi paligtas. At saksakang kunat ngayon ng Israel. Kaya hindi ako naniniwala sa mga missionaryong pupunta sa Israel. Sadyang nasa under condemnation ng Diyos yan. Binulag yan. Pwedeng maliligtas pa naka pero as a nation, yan pa, pag nag-proclaim na acceptable year. Ngayon, tingnan pa natin. Ezekiel 37:26.
Ito yung pangako. Nandiyan ba kayo? At alam niyo ba ang pangakong ito kung sino nakikinabang? As a nation, hindi pang Israel. Napapakinabangan ito ng maraming nation. Kasama tayo. Bukod dito, may kipagtipan ako ng tipan ng kapayapaan sa kanila. Magiging tipan na walang hanggan sa kanila. At aking ilalagay sila at pararamihin sila at itatatag ko ang aking santuaryo sa gitna nila magpakailanman. Mga kapatid, yung sanctuaryo na yan, napanood ko yan sa part 16 ng expository ng chapter by chapter, verse by verse ng Revelation. Yan yung tinatawag na 4 square. Okay. So, I will. Tingnan po natin yung I will pa na yan. Sa Ezekiel 16 verse 60 to 22, 62. Gayon may aalalahanin ko ang aking tipan. Paki-English nga natin ulit. Nevertheless, I will remember my covenant with thee in the days of thy youth, and I will establish unto thee an everlasting covenant. Mga kapatid, kaya ito'y unconditional. Kaya ito'y hindi maaari, hindi mangyayari. Ito'y walang hanggang tipan. Ibig sabihin, hindi ito mapupuknat. Hindi ito mababago. Hindi ito, ang tawag diyon, mabibigo. Dahil ang pangako ng Diyos ay walang hanggang pangako. Amen? Unang napapaloob dyan, New Covenant contains the I will of God. Number 2, New Covenant contains the impartation of the renewed mind. The New Covenant contains the impartation of the renewed mind and heart. Kaya mga kapatid, ang pinangakuan, hindi maaring hindi mababago ang puso't isip. Ang efficacy, ang fulfillment, mga kapatid, ito yung pangako, babaguhin ko ang kanilang isip at ang kanilang puso. Yan ang napapaloob sa pangako. Kayo ba'y kasama sa pinangakuan? Kayo ba'y kasama sa pinangakuan? Yan ay hindi kakanina pangako. Pinag-agrihan na yan ng Trinity. At ang napapaloob pala dyan sa agreement na yan ay yung formula na I will. Then, pandalwa, ang napapalo pala diyan sa New Covenant ay lalagyan tayo ng isang bagong isip at ng isang bagong puso. Amen? Ngayon, kung wala ka niyan, hindi ka kasama sa pinangakuan. Pero kung ikaw ay nagsasabing pinangakuan ka, dapat talagang may bagong buhay. Are you with me? Tingnan po natin ang Jeremiah 31:33. Ito yung covenant na pinagtibay ng dugo ni Kristo sapagkat, alam niyo mga kapatid, kahit na sa dugo, sa batas ni Moises, nagpatay ng hayop para isanction yung covenant na pinangako ng Diyos ay tapat. Kaso lang, failure. Bakit tao Pero si Kristo, para patunayan ang hindi nagbabagong tipan ng Diyos, dugo niya mismo ang sumagot. Amen? So, ibig sabihin, ito'y ang Diyos ang nagpasya at gumawa, then ang Diyos, ang napapaloob dito, ay bibigyan ng Diyos ng bagong puso, bagong isip. But they shall be the covenant that I will make with the house of Israel. Israel, pero tayo nakinabang. Nakinabang ba kayo? After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Saan mo yan? Yan. Then, yan sabi, after the day, saith the Lord, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts. Kaya mga kapatid,
napapaloob sa pangako ng Diyos na sinettled na from eternity sa pag-uusap, pag-ariglo ng Ama at Anak sa pangasiwa ng Banal na Espiritu, na talagang siya may pangako na siya ang aako. Pangalan niya nakataya, I will. At ang napapaloob dito, lahat ng saklaw ng kanyang pinangakuan, bibigyan niya ng bagong puso at bagong isip. Amen. Mga kapatid, sa tandaan ninyo, lagi ko pinipres, ang tunay na tayo ay kung ano ang tayo ng ating puso. Ang tunay nating pagkatao ay kung sino ang ating puso. Kaya ang tunay na binago ay yung may binagong puso. At ang nagbago niyan ay hindi ikaw. Amen? At ang pusong yan ay hindi galing sa pastor. At ang pusong yan ay hindi galing sa school. Ang pusong yan ay hindi galing sa government. Ang pusong yan ay hindi galing sa mga magulang. Bigyan natin ng talata. Ezekiel 36 verse 26 and 27. Kaya lahat ng naligtas base sa pangako o tipan ng Diyos, napapaloob dyan ang bagong buhay. Hindi maring hindi. Amen? Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Verse 27. Ito ang ibig sabihin ng bago. Are you with me? Verse 27. Aking inilagay ang aking espiritu sa loob nyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking palatuntunan. Amen. Madali hong mag-alis ng bisyo ngayon. Kaya huwag kayong masilaw na nagbago na ang tao dahil naalis ang bisyo. Kaya na yan kaya ng Muslim yan. Kaya yan ang mga taong aware na sa mahal ng gastusin ngayon. Mag-aalis na ako ng bisyo dahil mahal na ang gastusin ngayon. For the sake of health, mag-aalis din ng bisyo. Kaya huwag tayong maging surprised ang tingin sa pagbabago. Ang pagbabago ay kapag yung napalalakad na ng Diyos sa kanyang kagustuhan. Are you with me? Naintindihan niyo ba yan? Hanggat ayaw pa na yang sumamba, hindi pa yan nababago. Amen. Hanggat ayaw pa na yang lumayo sa dapat layuan, hindi pa yan nababago. Hanggat wala pa yang hilig sa Bible, hindi pa yan nababago. Amen? Ang ibig sabihin ng nabago, napalalakad na ng Diyos sa kanyang gusto. Yan ang sigurado. Yan ang genuine. Yan ang Bible. Meron akong pinsang maganda. Naulit ko na din naman sa inyo. Nagpabautismo yung mga lalaki. Dahil sa aking pinsang babae. Hindi naman nagustuhan. Pero yung babae, yung pinsang ko yan, may nagustuhan. Ayun, may anak na eh. Pero wala itang asawa. Iba yung tawag dito. Nag-a-adjust lang. Dahil may nagustuhan. Hindi yung talagang si Kristo ang natukmo. Hanggat hindi yan kayang palakarin, labas yan sa tipan ng Diyos. Are you with me? Ang napapaloob sa Jeremiah, bibigyan ko sila ng katusan sa kanyang puso, sa kanyang isip. Ano yan? Bibigyan ko sila ng bagong puso. At doon ilalagay ko ang aking bagong diwa. At ilalagay ko doon ang espiritu. Sabi, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob niyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong iingatan ng aking mga katulan. At isasagawa. Hanggat ayaw niyang sumunod yan sa Diyos, nag-alis lang yan ng bisyo. Are you with me? Amen. Ang tunay na pagbabago, na palalakad na sa gusto ng Diyos. At hindi marami yan. Kaya salamat yung tayo may bilang ng ganito. Na at least nasunod kay Kristo. Purihin ang Diyos. Bakit? Hindi na, alam mo, imposible mag-akin ng kaluluwa kung walang Holy Spirit.
At tayo masaya na meron tayong ganito ng bilang. Amen? Bagaman gusto natin yung 215 natin, pero yun ay bilang tao. Pero ako'y masaya na may ganito tayong napalalakad na sa kalooban ni Kristo. Okay, tingnan pa natin. Tingnan pa natin. Isaiah 59 verse 21. At tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila, sabi ng Panginoon, ang aking espiritu na nasa iyo at ang aking mga salita na inilagay ko sa iyong bibig, hindi hihiwalay sa iyong bibig. Oo, o sa bibig man ng iyong lahi, o sa bibig ng man ng angkan ng iyong lahi. Sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailanman. Ano mga kapatid, matutupad yan sa bansang Israel, na talagang ang Israel ay mapalalakad na ng Diyos. Ngayon hindi pa. Kasi alam niyo ba ang Israel maliligtas sa last part ng tribulation period? Bakit? Hanggang ngayon ang Israel hindi naniniwala yung ipinanganak sabsaban ay yun ang Kristo. Hindi sila naniniwala. Kaya siya ay magkakaroon pa ng agreement sa Antichrist. Bakit? Nung buksan ang 7 silyo, ang lumabas ay kabayong puti na may nakasakay doon na lalaki na may dalang pana. Yun ang Antichrist na magbibigay ng false peace. At makikipag-agreement doon ng Israel. Sasamba. Pero yun ay Antikristo. Malalaman na lang nila yun lately. Ngayon, bababa ang Panginoong Jesus. Kasi ang Israel din, yung babaeng na sinasabi ng Revelation chapter 12. Natutugisin ng dragon. At ilalagay sila doon sa lugar ng Petra na doon ay talagang safe sila. Pero ang buong mundo ay mag-itipon sa Magido at magkakaroon ng gera. At alam ba, ang maganda palabas, nakakita si John de Bilab ng 7 dragon na may 7 ulo na may lumalabas na palaka. Na palaka. Ano? Hindi maya, palaka. So sabi ng nagpapaliwanag doon, hindi ni alam kung ano yon, pero palaka. Pero tiyak na hindi palaka yon. Parang palaka. May kinuha ako sa hindi ko pa nailagay dyan. Ano bang pinauuso na ngayon talagang nadidiscover na lang talagang tunay ang alien? Tunay ang alien. At ano ba sa paliwanag na yon? Yung mukhang palaka na nakikita ni John de Bilab ay deception. Na ang pagbabalik ni Kristo, kaya pala matitipon ng dragon ang lahat ng bansa na lumaban doon dahil for the sake ng nation. Kasi darating ang alien. Darating ang alien para gunawin, para sirain ang mundo, kupkupin ang mundo. Dapat magkaisa tayo ipagtanggol ang buong bansa sa alien. Pero sa totoo na, ang darating doon ay si Kristo. Are you with me? At doon malalaman ng Israel, doon pa salang ililigtas. At sila'y papasok sa 1,000 years reign of Christ. Yung lahat ng pangakong yan, doon yan mangyayari sa bansang Israel. Pero nangyayari na yan sa church. Nangyayari na ba sa inyo yan? Ang Israel ngayon ay bato pa kay Kristo. Talagang adobe, talagang bato. Pero ang church, naiyak na sa kasalanan. Amen? Ang church ay may bago ng paikitungo pagdating sa kasalanan. Yan ang napapaloob sa covenant. Yan ang eternal plan agreement between the triune God na ang formula na kaya magaganap ay Diyos ang nakataya. I will. At ang napapaloob dito, bagong puso, bagong isipan. Hindi lang yan. New covenant contains the inclusion of restoration of God's favor and of God's forgiveness. Ang New Covenant ay naglalaban ng isinamang pagpapanumbalik at favor ng pagpapatawad ng Diyos. Mga kapatid, kaya masarap yung Covenant, napapaloob dyan, yung nawalang pabor sa tao dahil ng kasalanan. Bakit? Napapaloob din diyan ang kapatawaran. Amen? Tingnan niyo po, Isaiah 61 verse 9. And their seed shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people.
All that see them shall acknowledge them that they are the seed. Yan. O doon sa Jeremiah na lang ulit tayo. Jeremiah 31 verse 4. Yeah, tama yun. Tama pala yung ano na yan. Yung ibabalik uli ang favor sa Israel. Muling itatayo kita at ikaw'y matatayo, o dalaga ng Israel. Muli na ikaw ay magagaya ka ng iyong mga pandereta at lalabas ka sa mga sayawan. Wow, pipistahan yan. Nila na nasasayan. Alam niyo, magiging kaluguran uli ang Israel sa church. Bakit? Mare-restore. Amen. Yan ang pangako ng Diyos sa Israel. Gaano man kayo pasabugin, nangangalat ngayon, dahil sa inyong pagsalangsang, pinarasuhan kayo, at kayo na scattered sa iba't ibang lugar ng bansa. Pero time will come, ibabalik ko kayong buo. At kayo uli ay titingalain ng mga bansa bilang bansang pinagpalang hinirang. Pero ngayon mga kapatid, na-enjoy natin yung pabor ng Diyos na hindi pa na-enjoy nila ngayon. Bakit? Kasama din ang hintil sa pangako ng covenant. Ayun, nabasa natin doon sa hindi mabilang na karamihan ng mga hintil ang naligtas. Okay, tingnan pa natin yung forgiveness. Jeremiah, yun ba yan? 31 verse 4? Hebrew chapter 8 verse 12. Hebrew 8 verse 12. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Amen? So sa bagong tipan na sinabi ni Kristo, ito yung dugo ng aking tipan na binubuhos sa inyo sa kapagpapatawad ng kasalanan. Mga kapatid, ang tipan nito, huwag kayong magbasa New Testament, New Testament. Ang ibig sabihin ng testamento, ito yung pangako ng Diyos na siya ang gagawa, na siya ang magbabalik, ano yung isa? Na siya magbabago ng puso at isip, at siya ang magbabalik ng nawasak na kasalanan sa bansang Israel at magpapatawad. Kaya ba'y pinatawad ng Panginoon? Kaya ba'y pinatawad ng Panginoon? At alam niyo ba, yan ang covenant. Yan yung pangako ng Diyos na sinettled na ng Panginoon. Okay. Wala din na nga yung drive pa. Okay, number 4. The new covenant contains the indwelling of the Holy Spirit. New covenant contains the indwelling of the Holy Spirit. So, covenant, eternal plan, decree by the triune God, settled na yan already, dahil pinatay na ang mamamagitan at nakasulat na sa pangalan ang mga ililigtas, at dahil dito, sa pangakong ito, bibigyan sila ng bagong isip at puso at sila i-restore sa dating buhay na parang Adan at Eva dahil ang kanilang kasalanan ay patatawarin at pwede nang tirahan ng banal na Espiritu. Amen? Jeremiah 31:33. Ano sabi diyan? But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Nasaan yung Holy Spirit yan? Ikasama dyan eh. As Ezekiel 36, nabasa natin yun. 26 and 27. Sige, for the sake natin pag-aaral, ating basahin. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ng ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Verse 27. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Amen? Kayo ba'y may Holy Spirit na? Yan ang pangako ng Diyos. Yan ang napapaloob sa covenant ng Diyos. Lahat ng kanyang pinangakuan, titirahan ng banal na Espiritu.
Kayo ba'y may Holy Spirit na? Kayo ba'y masayang kayo may Holy Spirit? Kung walang Espiritu ni Kristo, outside of God's covenant. And if you are outside of God's covenant, you are not of Christ. Therefore, you are not the heirs, co-heirs with Jesus. Tingnan po natin. Number 5. Haba pala nito. Ito, maganda pa. New covenant contains the instructing presence of the Holy Spirit. New covenant. Kaya mga kapatid, sa new covenant, ang sabi po ng talata, no more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord. For they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. So magkakaroon ng inner illumination and direct knowledge of God. Ang napapaloob sa pangako ng Diyos ay maliliwanagan talaga. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Hindi na bulag ang mga nasa covenant ng Diyos. Sabi diyan, under the old covenant, God's people depended on priests, prophets, and external teaching to know His will. In the new covenant, the Holy Spirit dwells within believers. He personally teaches, enlightens, and reveals God's truth in their hearts. Amen ba? Is that a reality sa inyong buhay? Ako hindi nag-aral. Hindi ako tapos ng grade 1. Pero ang galing ng Holy Spirit magturo. Amen? Actually, mga kapatid, lahat ng Kristiyano, theologian dapat. Bakit lahat ng Kristiyano may Holy Spirit? The very source of genuine divine knowledge is the Holy Spirit. Siya talaga ang nagtuturo sa atin. Kung may Holy Spirit ka, magbasa ka ng Bible, tutulungan ka talaga niyang makaunawa. Sasamahan mo pa ng panalangin. Ito yung mga married, hugot ng hugot. Sala naman. Di ka? At least ilan beses na tayong humuhugot. Huwag kayong mahiyang magsikap. Ano? Simula. Mga kapatid, tuturuan tayo ng Holy Spirit. Yan ang sabi. Ngayon, kung wala, tanungin mo sarili mo. Nakakatakot yan. Kapag may Holy Spirit, tingnan niyo po sabi, ano sinabi ng talata? Kaya nga mga kapatid, nasaan? Yung 34. Tagalogin na nga natin. Nasabi ng Tagalog. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa. Mahudyo ito ang katuparan na. At bawat tao sa kanyang kapatid nagsasabi, iyong kilalanin ng Panginoon. Bakit? Sapagkat makikilala nilang lahat ako. Bakit? Mula sa kaliit-liitan. Mga kapatid, mula sa kaliit-liitan. Sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamahan at ang kanilang kasalanan na hindi ko na alalahanin pa. Nandun pala yung, yung pangako din sa pagpapatawad. But the point is, sa covenant ng Diyos, napapaloob dyan yung instructing presence of the Holy Spirit. Amen ho ba? Do you experience that? Kaya wag kang malula sa mga theologian. Salamat na lang sila binigyan ng ganong karne. Pero kaya mo rin. Walang Kristiyano hindi pwedeng lumago. Pag may Holy Spirit ka, kaya mo rin. Bakit ang pagkarunong sa Diyos, hindi secular yan. Spiritual yan. Amen? Huwag kang malula. Hindi naman kasi ako pastor, tama si Brother Yoel. Ang ganda ng kanyang bulay kanina. Ano nga yung bulay mo? Hindi ka? Nagbasa siya ng talata. Ano sa totoo na kahit hindi na siya nagpaliwanag, kami blessed na doon sa talata pa lang na binuksan niya. Ano kanyang binuksan? Apokripa. Ang sabi niya, kung lahat daw ginawa ni Kristo ay nasulat, hindi magkakasya sa mundo. Ano kanyang conclusion? Napakadakila ng Panginoong Hesus.
Oh! Yung may hanapin pa sa Greek. Hanapin ba na sa Hebrew yun? Pwede kang kausapin ng Holy Spirit sa mga talata. Tuturuan ka ng Holy Spirit. Natatakot lang tayo sa mga gumagamit ng Greek, pero pagka ikiulot na Holy Spirit ng gagawa, si Stephen, walang magawa ang kanyang kadibate. Si Pablo, wala. Tayo minsan nakaasa sa knowledge. Umasa tayo sa knowledge ng Holy Spirit. Kaya ba meron? Kaya ba meron? Kaya wag niyong, bagaman may pastor, may mga workers, pero wag mong ihasa sa amin lahat. Dahil hindi lang kami ang may Holy Spirit. Amen? Tama ba? Kayo'y may Holy Spirit din. Kayo ba meron nga? Okay. So, in the New Covenant, the Holy Spirit dwells within believers. He personally teaches, enlightens, and reveals God's truth in their hearts. That's the promise. That's the, yung napapaloob sa covenant ng Panginoon. Kaya maganda. Okay. Ano pa? Yung from the least to the greatest means no believer is excluded. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ang ibig sabihin niyan, walang Kristiyanong hindi. Maliwanag ko ba? Salamat na lang may nag-Bible school. Salamat na lang may mga nagmamasteral. Salamat may mga nagdo-doctorate. Pero the very source of knowledge is the Holy Spirit. May Holy Spirit ka ba, Brother Annie? Magbasa ka, tuturuan ka niyan. Amen? Kuya boy, may Holy Spirit ka ba? Oo. Minsan nga, nakakagimbal eh. Meron kayong nasasabing hindi namin para nababasa. Tama? Dahil Holy Spirit ang nagtuturo niyan. At saka itong knowledge na ito, not only inner illumination and direct knowledge of God, ito ay universal access to God's knowledge. Ito pa yung transformational knowledge, not just intellectual. Ayun pa ang magandang karunungan na napapaloob sa kanyo, Covenant, hindi lang ito pang ganito. Are you with me? Pangbago yan ang buhay. Huwag mo sa akin sabihin ikay matalino na hindi ka naman nababago. Ang Holy Spirit, ang karunungan na yan, ay hindi lang pagkatuto, kundi pagbabago. Tingnan niyo po. Diba? At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila, sa kanyang kapwa, at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ng Panginoon, sapagkat maikilala nilang lahat ako, mula sa kalitliitan hanggang sa kadadakilaan sa kanila. Sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kailang kasamaan at ang kailang kasalanan na hindi ko naaalalahanin pa. Okay. Then number 6. So, nais ko rin pa idagdag ito. This knowing is not just head knowledge, but relational and experiential knowledge. The Spirit makes God real to the heart, producing obedience and love. Maganda yung basahin ito, ha? Basahin ko ulit. Itong covenant, instructing presence of the Holy Spirit, this knowing is not just head knowledge, but relational and experiential. The Spirit makes God real to the heart, producing obedience and love. Amen? Kaya ba may Holy Spirit? Di ba't ganun nga ang nangyayari? Yan nga ba nangyayari? Ba, yun ang napapakinggan ko sa pinsan ko. Sina Eugene, mga kasama ko sa Madyungan, mga kasama ko sa pagtugtog ng asin, mga kasama ko sa paninigarlihan. Sabi niya sa amin, napakinggan ko grabe na si Eloy. Matalino na, bumait pa. Talino daw ako. Nanonood pala ng mga video clip ko. Yung mga pinsan ko namumupo sa akin Opo, Pastor, pambira. Katatanda na ninyo, maya kayo. Ano? Pero palibasa sila tuwang-tuwa sa nangyari. Bakit?
ang karunungan, ang instructing na ginagawa ng Holy Spirit, hindi ka lang natututo sa Diyos, binabago ka pa ng Diyos. At yan ang mangyayari. Totoong mangyayari. Bakit yan ang napapaloob sa covenant? Ito pa ang gustong-gusto nyo, na napapaloob sa covenant. New covenant contains indescribable blessings of God. New covenant contains indescribable blessings of God. Wow. Amen? Napag-usapan na yan sa walang hanggan. Ang sumapat, ang gagawa, kung bakit pwedeng ibigay sa atin ang pagpapala, hindi dahil sa atin. Amen? Ang lahat ng pagpapala na kaya pited ibigay dahil sakdal na naganap ng anak yung kalooban ng Ama, ay maging masunurin ka sa Diyos, ibibigay talaga ang pagpapala. Pero bakit ibibigay ang dakilang pagpapala? Ang sumunod ay yung na mag-itan ng covenant. Are you with me? Bakit indescribable? Materially, spiritually, intellectually, lahat ng yan ay pangako sa covenant. Pero hindi yung prosperity gospel. Kaya ko niniwala lahat ng anak ng Diyos mayaman sa utang. Amen? Alam niyo, napanood ko yung langit. Hindi na ako mangangarap ng maraming yaman sa lupa. Nang ipaliwanag na Revelation, verse by verse, grabe, lusaw ang pangarap pang lupa. Mayaman na ako kay Kristo. Are you with me? Tingnan po natin na ang Jeremiah 34:21. Jeremiah 34:21. As si Sadekias the hari sa Huda, tama ba yan? At ang kanyang mga prinsipe ay ibibigay ko sa kamay ng kanilang kaway, at sa kamay na nagsisiutisig sa kanilang buhay, at sa kamay ng hukbo ng hari sa Babylonia, na umahon mula sa inyo. Lahat po ng mga bansa ay pasusukuin muli sa Israel. Ngayon kahit nasa backsliding moment ang Israel, pinagtatanggol pa rin ng Diyos. Ako ginahihiwagaan talaga doon sa napanood kong yun. Hindi ko kayo pipilitin ha, pero garne ha. Ano ba ang langit? Hindi yung katulad na ating iniisip. Base sa akin na pakinggan. Hindi ito yung langit na tayo walang hanggang aawit. Walang hanggang magpupuri. Parang, pakinggan mo lang, parang nakaboring sa laman. Ang paliwanag talaga ng Revelation, bababa ang bagong Jerusalem. Bagong syudad. Di ka? Ngayon, ito ay 4 square. Ang sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. So, tigigisa ng mansion ang bawat glorified ang church. Ngayon, nakasentro yan sa Jerusalem. Ngayon, sino ang makakasama doon bukod sa church? Ang ganda ng kanyang expository. Kayo ba'y naniniwalang hindi lahat ng umahon ang dragon sa dulo ng tribulation period ay sumama sa dragon? Nabasa niyo ba ang prophecy? Mapalad ang makasama sa unang pagkabuhay na maguli. Ang glorified body ay yung church at saka yung tribulation period. Ay paano yung naligtas sa panahon ng 1,000 years reign of Christ? Hindi sila glorified body. Amen? At ngayon mga kapatid, sa Gog and Magog, yung final revolt, hindi lahat ng bansa sumama doon. Kaya pala may mababasa kang puno. Ano yan? Puno ng buhay. Ano yan? Ano yan? Puno nga ba ng buhay yun? Na yun ay inalis sa halamanan ng Eden. Bakit? Baka si Adan sa Eva ay makakain na hindi mamamatay. Yun pala, pag kumain ka na yun, hindi ka mamamatay. Hindi naman siya namimilit eh. Pero sa akin, parang may silip ako eh. Hindi lahat glorified body ang nandun. Pero meron doon hindi mamamatay dahil ng puno ng buhay. Bakit?
sila yung mga hindi na-glorified, na hindi sumama sa pag-iinganyo ng dragon. At sila yung inilipat din sa bagong planet. Kasi magkakaroon ng New Earth. New Earth, di ka nabasa nyo ba? At nagkaroon ng bagong lupa, ng bagong syudad. Doon. Ngayon, ang papasok doon ay hindi mamamatay dahil sa halaman na nagbubunga ng iba't ibang ano. Ngayon, punto ko. Ang kagalakan ng church, nakatira sa syudad, may kanya-kanyang mansyon. Ang taas ho ng 4 square ay lampas halos sa atmosphere ng taas. At lumaki ang lupa, etc. Ang ganyan na kanyang expository. Sabi niya, kayo ba'y naniniwalang tayo'y pwedeng maghikap-hikap din? Parang normal na tao. Kaso lang walang kasalanan. Amen. Baka may mall din doon. Kaso lang walang gin. Ang maganda pa niya, sabi, dahil tayo ay glorified body, pwede mong hikapin ang buwan. Pwede mong hikapin ang mga stars. Huwag mong isipin ang halangit ay parang boring na kumanta ka lang ng kumanta. Kababawan yan. Dahil ang mga bansa ay pupunta doon sa Jerusalem para kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Bakit? Hindi lahat ng papasok sa eternity ay glorified. Kaya ang palad ng nakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli. Amen? Kaya tayo pa-backslide, pabanjing-banjing. Kalahin mo ikaw. Pero ito pa ang kanyang ito pa ang kanyang hamon. Ang Diyos ay matuwid para bigyan ka ng kasing saya ng mga taong naglingkod talaga. Ano ba kung bakit ang pangalan ng pillar ay nakapangalan sa mga apostles? Kasi ang Panginoon ay marunong mag-reward sa mga martir niya. Aalalahanin talaga ang mga paglilingkod na ginawa sa Kanya. At ang sabi ng Daniel, si Kristo ay maghahari magpakailanman. Hindi yan sa loob ng 1,000 years lamang. Magpakailanman ang saklaw. At ang Panginoong si Hari, ang kanyang asawa ay kasama ang church. At ang ilan yun? 178 nation na mga mortal na hindi mamatay ay parang nabubuhay pa rin ng garne. Parang ako'y may palo doon. Minsan, nakausap ko si Pastor Hernandez, nagtatanong din siya, bakit sa Revelation, marami pang kakain ng punong aklat ng buhay? Ito glorified na. Bakit ganun? Alam mo, kagabi ko lang na-settle yun. Yung matagal na tinatanong ni Pastor Hernandez, andun pala yun. Are you with me? Kaya si Pastor Hernandez, hindi siya settled sa Revelation. Kaya mag-aral pa tayong patuloy. May matutuklas tayo dyan na hindi tayo babali sa kasulatan. Kaya alam mo, conclusion ko doon, indescribable blessing ang maging na kay Kristo. Huwag na kayong maaba na kayo ang hirap ng inyong buhay, minsan kayo hindi makakain, dito lang sa lupa yan. Amen? Ikaw ay masakit ang likod, ikaw ay tinatrangkaso, ikaw ay pilay, ikaw ay pango. Bakit? Kayo ba hindi? Ganyan lang sa lupa yan. Pero mga kapatid, ang maganda naman, hindi naman tayo pinapabayaan kahit sa lupa pa lang. Pero sa totoo na, mga kapatid, nakakahiya pinagpapala, hindi naman tayo tapat. At kahit ikay tapat, mapapahiya ka pa rin pinagpapala ka. Bakit? Hindi tayo deserving. Ako, pag ako pinagpapala, nahihiya ako eh. Ako'y nahihiya. Ito, pagpapalayan ito. Kilala naman ako ng Diyos sa aking pribado. Pero salamat sa Panginoon. Amen? Ba't hindi nyo panoorin yun? Ang ganda. Mas minahal ko ang Panginoon. Mas natuwa ako sa aklat ng Revelation. From chapter 1 to chapter 22, verse by verse, chapter by chapter exposition. Kaya nalalaman ko rin ang mga nangyayari ngayon. Na pawang mga katuparan talaga ng hinihula na. Hindi nga alam ng mga tao
na sila na yung katuparan ng hula. Hindi nila alam. Yung nabubuo ngayon. Yung Revelation chapter 7 and 18, na dalawang Babylon, Mystery of Babylon, ang isa dyan ay religion, ang isa economy. Kaya totoo yung sinasabing one word religion and one word economy. One word currency. At alam niyo ba ang hula? Sinabi nila. Sinabi ni John the Beloved, siya'y napapalibutan ng maraming tubig. Hindi Roma yan. Hindi naman yan. Sinabi niya kung sino ang bansang napapalibutan ng maraming tubig. Bansang mayaman. Salamat, malapit na ang Panginoon. Amen? Bakit mangyayari yan? New Covenant. Yan ang pangako ng Diyos. Na kaya naman new, dahil may mga umaanino at ang tunay na covenant ay yung pinag-aralan natin na napapaloob ang lahat ng pagpapala. Klaro ho ba? Ngayon, muling paalala, yamang tayo ay nasa loob ng covenant. Balik tayo sa 1 Corinthians chapter 11. Dito na tayo mag-conclude sa 1 Corinthians chapter 11. Gusto niyo bang ma-enjoy ang covenant? Huwag kang mag-enjoy sa lumang libadura. Amen? Ganito ang sabi ng Bible. 1 Corinthians chapter 11. Nais ko pang paalaala, ang Lord's Supper na pinagtibay ng covenant, ang magdidiwang talaga dyan at pwede ay yung nasa loob ng covenant. Sino yon? Yung may mga binagong puso at buhay. Kaya nakakalungkot kung ikaw ay baptized pero hindi ka saved. Hindi mo talaga may enjoy ang prinsipyo ng New Covenant na inaalaala natin sa Lord's Supper. Amen? Pero kung ikaw naman ay ligtas talaga at nangihina lang, huwag kang magpartek na hindi ka muna nagsisisi. Amen? Sapagkat ultimo, ang covenant talaga'y bibigyan ka ng bagong puso at bagong isipan. Hindi na tayo before. Amen? 1 Corinthians chapter 11, ganito ang warning sa atin. Wherefore, verse 27, o verse 26, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. So, nais ko pong i-announce sa ating lahat na itong ating ginagawa ay hindi misa. Ito po ay banal na hapunan. At ating ginagawang ito, mga kapatid, ay pag-alaala sa covenant na pinamag-itanan ng sakripisyong ginawa ni Kristo, na ang talab dito ay kung ano yung napapaloob sa covenant. Tama? Kaya nga, this is my blood of covenant. So, ibig sabihin, ang magbabanal hapunan ay yun lamang nasa loob ng covenant. Tama? Ngayon, kung ikaw nasa loob ng covenant, isa sa magandang katangian na papaloob dyan, huwag ka mabuhay sa kasalanan. Tama ba? Huwag tayong basta laklak ng laklak at kain ng tinapay na nagdidiwang patay sa pista ng libadura. Amen. Pero ang Diyos ay mayaman sa awa. Sabi niya, matapos mo siya sa atin, saka kumain. Paalaala sa ating mga membro, sana ang Lord's Supper ay revival lagi sa atin. Ano?
Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself. Unang examine mo, are you included to the covenant? Amen? Pandalwa, are we living after the covenant? Dapat tayo mabuhay. Amen? Ang sabi ng Revelation, hindi papasok doon ang mga aso at ang gumagawa ng anumang katampalasanan. Tatandaan ninyo, ang covenant, dala ng langit yan. You will never enjoy if you are outside the covenant. Amen? Be sure, mga kapatid. Lahat tayo nagkakamali, pero ibang usapan yung nabubuhay ka sa mali. Tama ba? Pwede nga tayo mag-examine ng ating sarili. Sabi, but let a man examine himself, and so let him eat. Hindi ito nag-aantay ng buwan. Ngayon pa lang magpakatotoo tayo. Kumusta tayo? Kumusta tayo? Kumusta ang paggamit ng cellphone mo? Is that useful? Is that for God's glory? Huwag nating laruin ang banal na hapunan. Amen. Kumusta ang paikipatungo mo sa isa't isa? Kumusta ang paikutungan natin sa kapatiran? Is that healthy? Amen? Tayo ba'y walang kasamaan ng loob? Meron. Sino, Kuya Boy? Ano ba sabi niyo? Wala po. Kala ko meron po. Okay. Wala ba tayong ganyan? Mga kapatid, huwag natin pagtataguan ng Panginoon, hindi pwede. Lahat ay hayag at hubad. Pero maganda, walang kasalanan hindi niya kayang patawarin. Kayo ba'y nagmamahalan sa isa't isa? Tingnan niyo nga ang kadays niyo. Tingnan niyo nga ang kadays niyo. Tingnan niyo nga yung nasa likod niyo. Tingnan niyo nga nasa harapan niyo. Ibig sabihin, nagmamahalan kayo. Nagmamahalan kayo. Delikado ka mamaya. Bakit? Meron ka ganyan. Ano? Amen? Ayoko, mga kapatid, ng may sigalutan. Dahil ayaw yan ng Panginoon. Amen? Pwedeng nasasaktan tayo sa pangaral, pero huwag kang magagalit. Huwag kang magtatampo. Hindi naman akin yan eh. May kapag puro pa nga akong magaganda, tuwan-tuwa ka, ay paano pag itinutuwid ka na? Ano, mamimili ka lang ng gusto mo? Ang Panginoon ang pwedeng mamili, pero hindi ikaw. Kanya tayo pinili bago tayo humirang sa Kanya. Alisin natin yung sama ng loob. Sama na nga ng mukha, sama pa ng loob. Tama ba? Alisin natin ang sama ng loob. Masaya ba kayo sa pastor nyo? Ay ako? Ako'y masaya din sa inyo. Napakasaya ko. Mahal ko kayo, pinagpipray ko kayo. Kaya nais ko rin ipaalala, kung hindi ka pa-baptize, hindi para sa iyo ang banal na hapunan. Lalo naman kung hindi ka paligtas, manood ka lang muna. Ano? Ang hindi mo pag-inom, nasaan? Ang hindi mo pag-inom ng ubas, paggalang mo yan sa dugo ni Kristo, hanggat hindi ka pa membro. Marami tayong bisita eh. Alam nyo ba, nung mag-Lord Supper ang Panginoon, di ba't i-dinodrawing, lalabing-dalawa sila? Bakit? Hindi pinag-anyaya yan sa labas. Exclusive talaga yan sa church. Kaso lang, meron talaga itong walang meaning ang Lord Supper. Bakit? May nag-Lord Supper doon na hindi ligtas. Sino yan? Si Judas. Hindi mo kayang gayahin ang gawain ng mga nasa covenant. Amen. Amen? Bakit? Na-enjoy lang yan ang mga nasa covenant. Maliwanag ho ba ang instruction? Sa ating nagpamali-mali? Sige.
Huwag ka mag-alala, settled na yan. Kaya nga nag-usap na ang Diyos eh. Alam naman tayong pamali-mali. Pero once and for all forgiven. Pero tayo nababago pa rin sa kahit ng pakamali-mali. Kaya be mature. Maliwanag ko ba? Wag ko tayo, wag ko tayong negative sa payo. Wag ko tayong negative sa rebuke. Wag ko tayong negative sa preaching. Bakit? Dahil may gagaling pa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily, please, before we participate the Lord's Supper, come to know first that you are saved. Then, are you baptized? If not, this Lord's Supper is not for you. Hindi pa ito para sa iyo. Ngayon, kung ikaw nagkasala, iwanan mo na ngayon yan. Iwanan mo na. Amen? Sabihin ng Panginoon, Lord, by your grace, magpapatuloy ako sa iyong biyaya. Magbasa ka lagi ng Bible, matutulungan ka na maging banal. Sumunod ka lagi sa sinasabi ng Bible, tutulungan ka niyang maging banal. Ang init ay hindi nadating. Yan ay nakukuha sa pagsunod. Huwag kang mag-antay ng revival kung di ka naman nasunod. Ang pagsunod, bubuntot ang revival. So, amen? So, sinama ko rin ang 1 Corinthians kasi doctrine yung ating pinag-usapan doon. Walang paalala. Pakitayo na po kayo. Tulad ng ating ginagawa. Meron tayong pagsisisihan. Meron tayong pangungumpisal. Ikumpisal natin sa Panginoon. 1 John 1:9, ang Diyos ay banal at matuwid. Ako ipapahayag natin